muntik nang patayin ng anak mo ang anak ko, kaya sisiguraduhin kong mabubulok yung anak mo sa kulungan. Huwag niyo po i-demanda si Zoe kasi wala naman po siyang kasalanan. Yung brakes po ng sasakyan, hindi po siya gumana. Hindi niya naman po kasalanan yun eh. Sorry, Annalyn. Sana mapatawad mo ako. I'm sorry, Sissy. Kung magtatayo kayo ng Apex Cebu, mas gusto ko mag-practice sa probinsya. Kasi mas kulang yung access nila sa neurosurgeons doon. Ay, sino mamamahala dito sa Maynila? Gusto ko na kayo ang magmamanage nitong Apex Hospital. Ipapamana ko to sa inyo. No way! Bakit kailangan kasama si Annalyn? Kung may magmamanage ng hospital na to, ako yun! That's my decision. The two of you will share this hospital. Kayong dalawa ang magmamana ng Apex, whether you like it or not, dahil magkapatid kayo. And that's final. Naku naman, Annalyn, pamana na yun. Naging bato pa. Bakit mo naman kasi hindi tinanggap yun, anak ko? Alam mo, Apo, may karapatan ka dun sa pamanang yun dahil anak ka naman talaga ni Dr. Tanyag. Alam niyo po, sapat na po sa akin yung alam ko pong tatay ko po siya. Alam mo, Nak, naiintindihan ko naman yung sinasabi mo. Pero kasi hindi sapat yun. Karapatan mo yun. Tsaka pwede yun ang maging protection mo para hindi ka laging binabantaan ni Moira na papaalisin ka dun sa Apex. Alam mo, naiintindihan ko si Annalyn. Alam mo, ikaw, Labi Dubs, lalo lang magkakagulo pag tinanggap ni Annalyn yun. Ha? Alam mo, mabuti pa to si Cromwell, nakakaintindi. Hindi talaga nasisilaw sa pera. Oo naman. Siyempre, matured na ako eh, ha? Pwede naman kasing ano yan. Resort sa Palawan, ha? Bahay sa Forbes. Basta wag lang sa Apex kasi alam mo, legacy na yun eh. Alam mo, Labi Dubs, naiintindihan din naman kita eh. Pero kasi di ba, mabuti na yung may mabait at genius na mamamahala sa Apex. At higit sa lahat, libre ng ospital mo para sa gout mo. Alam mo, genius ka rin, ha? Naku, kayong dalawa, tumigil na nga kayo. Nadadagdagan lang ng stress to si Annalyn sa inyo eh. At saka, magiging dahilan pa yan ng pag-aaway ng dalawang magkapatid sa pag-manage ng Apex. At saka isa pa, hindi naman kailangan maging tagapagmana tong si Annalyn ng Apex. Kasi para sa akin, okay na doktor siya. Tsaka, pinaghirapan namin yun, no? Lalong-lalo na tong anak ko. Hindi ko naman po inihiling yung mga pamana po na yun. Hindi ko naman po kailangan yun eh. At yung plano po na yun ni Doc RJ, matagal pa po yun, kaya baka magbago pa po yung isip niya. At para po sa akin, hindi po importante yun. Yung importante po para sa akin, yung pagiging doktor ko po, kasi yun yung pangarap ko eh. At yaman ko na po kayo. Talaga? Mayaman ka na? Uy, pautang, Mayaman po ako sa pagmamahal ng pamilya, lalo na sa pagmamahal ng nanay ko. Yaman natin. Yan ang tunay na pamana. Hindi na uubos. Pero, hindi rin yan pwede ipambayad. Baka magbagong isip mo. Tanggapin mo na. Chang. Okay nga. Well, just in case. Just in case. Praktikal. What? Pati si Annalyn? Wala nang ibang pwede magmana ng Apex. Ikaw lang. I also don't like the idea, pero what can I do? I don't have a choice. How could your dad do this? You know what, Mom? I think there's a way para mawala ng karapatan yan si Annalyn sa Apex. What are you thinking? Kailangan ko lang patunayan na hindi kami magkapatid. Paano mo naman gagawin yun? I have an idea. Dok? Totoo ba? Alin? Ang swerte mo naman, Dok. Isa kang tunay na Cinderella. Huwag niyo nakapag-chismisan. Hindi pa naman mangyayari.
Pero Dok, it's a fact, hindi siya fake news. Ang taray, genius, doktora / tagapagmana ng Apex. Taray! Sino? Dok, pag nangyari yun, gawin mo kaming admin ha. Ang mag-alala, magpapasweldo kami sa tamang oras. Uy, makinig na kayo. Oh my God. Hi, Doc! Gusto mong kwek-kwek? Annalyn, I don't do kwek-kwek. Alam mo, isang tingin pa lang sa'yo, obvious na that it came from the gutters. And can you please do away with this cheap clip? Ew! Doc, grabe naman po kayo. Nag-offer lang naman po ng kwek-kwek, purita na agad. Tsaka wala naman pong dapat baguhin si Doc Annalyn sa sarili niya, di ba po? Hindi, meron. Kung may babaguhan si Dr. Santos, yung apelido niya kasi isa na siyang tanya. Excuse me? Hindi niya pwede basta-basang gawin yun. There's a legal process. Ikaw masyado excited? Hindi ko naman gustong gawin yun, Zoe. Okay naman ako sa Dr. Santos. Pero Dok, you're tanya. Oh, be proud of it. Yes! Karapatan mo yun, Doc! Oo, ito kasi si Zoe masyado na kasi Kaya ka masyadong threat. Oh my God! Ang ingay dito. Ang dami yung sinasabi. Exactly my point. See, exactly my example. Alam niyo ang ingay niyo. Huwag niyo na kaya ganunin si Zoe. Eh, siya nag-umpisa, bumalik lang kami, tas pikun. Oo, yun, sumalik. Dad, I know you don't really like me, but thank you so much for your time. Ayun naman pala eh. Bilisan mo lang. At saka, dyan ako. Upuan ko yan. Dito ka. Dad, are you aware that Robert plans to give Annalyn half ng Apex? Oo. Nadinig ko na yun, ang tungkol doon. Eh wala namang masama doon na pamanahan ni Obing si Annalyn dahil anak naman niya ito. Pero Dad, ano na lang sasabihin ng mga tao sa Apex na tinotolerate natin na okay lang magkaroon ng anak sa labas ang isang tao? Dapat role model si Robert. Medical director siya. By what he's doing, he is showing the wrong values by giving Annalyn something so huge kahit pakalahati lang ito ng Apex. I disagree. Dahil matinong tao itong apo ko. At saka maganda ang record niya dito sa ospital. Alam mo naman yon. Between you and Annalyn, ikaw pa nga nagpo-promote ng wrong values. Eh, 2023 na, sarado pa rin yung utak mo. Ang totoo, ayaw mo talaga kay Annalyn. Galit ka talaga sa kanya. At pati sa harap ng ibang tao, minamaliit mo siya, kinagagalitan mo siya. So, sino ang nagpo-promote ng wrong values? Ha? Tsaka, wala na akong magagawa dun sa desisyon ng aking anak. At sa palagay ko, tama ang naging desisyon niya. Ang naging maling desisyon niya ay ang pagpapakasal sa iyo. Yon ang mali. Oh, kumusta na ba, Zoe? I'm fine naman po, Lolo. I guess. Eh, si Annalyn, bad trip ka pa rin sa kanya. Eh, kailan ba magiging okay kayong magkapatid? Lolo, huwag niyo na ho kami ipilit pagbatiin ni Annalyn. May mga ganun talagang sitwasyon sa mundo. And as long as we're doing our work, we're good naman po. Sige po, alam, mauna po ako. May pasyente pa po ako. Annalyn! Hello? Lynette! Hello po. Upo po kayo.
Oh, kumusta na ba, Apo? Kumusta na kayo ni Zoe? Sa totoo lang po, Lo, hindi pa rin po kami okay. Pero okay lang po yun, magkakaayos din po kami. Mabait naman po si Zoe eh. Alam mo, may sikreto ako. Ano po yun? Aba, magiging sikreto natin. Yung sinabi niyo na po sa akin. Sige na, Lo. Ano po yun? Ikaw talagang paborito kong apo. Ha? Lolo naman, di naman po dapat may favorite. Dapat pareho lang po kami ni Zoe. Nga po. Baka po malaman po ni Zoe na po magagalit na naman mo. Hindi naman niya malalaman kung hindi niyo sasabihin. Basta ako, may favorite. Oh, at ikaw yun. Ay, Lo, ito po pala, merienda. Dala po din namin. Aba, dito na natin kainin sa opisina ko. Ay, ako po mauna na po ako kasi may klase pa po ako Sige po, Nay. Hatid po muna namin kayo. Sige, halika. Kainin nyo yan, masarap po yan. Ano ba yan? Favorite ko po ito eh. Ano ba yan? Ay, local ata yan. Hindi ako kumakain ng local. Hindi ka talaga anak ni Daddy, Annalyn. And I will prove it. Papatunayan ko kung anak ka talaga ni Daddy or wannabe heredera ka lang, Annalyn. Yun na yung mga samples for the siblingship DNA test. Kay Dr. Santos po ito? Yes. Gusto ko kasi makasigurado kung kapatid ko ba talaga siya. I have the reduced specimens na pwede mong makuhanan from my dad, my mom, sa akin kay Annalyn at kay Tita Lynette. Okay. This will take 3 to 4 days. 3 days lang. I need it for my sanity's sake, please. I need to know the truth. At least, wag na wag mo sasabihin kay Dad to. Okay? Fidel, Yes, Doc. ano kailangan sa'yo ni Zoe? Nagpapasibling ship DNA test si Zoe. Hindi ko siya maintindihan, Doc. Sige, bigay mo muna sa akin yung mga resulta. Yes, Doc. Dr. Menor, pinapatawag po kami. Doktora Tanyag, can you explain this to me? Why did you deck the patient sa trauma? Hindi mo ba alam na na-stroke siya? Pero Doc, I asked the patient, sabi niya... Kinausap mo ang patient. If you made a thorough history sa pasyente, you will get it right. She had dizziness and a headache before she fell. So a stroke must be investigated. The patient needs to be referred to the brain attack team. Sorry po, Doc. Sorry won't cut it, okay? Utak ito, Zoe. Hindi kuko. I don't like simple errors. Hindi na po mauwi. Shh! What if it is an emergency, ha? Umayos ka. Anyway,
Kaya ako kayo pinatawag dahil kailangan ni Dr. Meneses ng second assistance in his procedure. Take note that this is an awake brain surgery. Ako po, Dok. Gusto ko po. Count me in, Doc. Okay, this is the first para sa inyong dalawa na mag-assist in an awake brain surgery. Masusubukan ang galing nyo dito. Annalyn, I am confident na kaya mo to. And Zoe, you better step up. Ikaw pa naman ang original daughter. Correction, Doc. Only daughter. Oh, I see. I like the claim. Pinapatawag na tayo ni Dr. Meneses. Sumunod kayo sa akin. Sige to, sir. Hi. Doc, kilala mo sila? Oo. Ikaw naman kasi, doktora, wala ka ng ibang pinagkakabalahan. Sila yung KNC band. Doc Ray! Clyde. Yes. Kyle. Kyle, Doc. Welcome to Apex. Thank you. I'd like to introduce you to my team. This is Dr. Minor. Hi. Hi. Nice to meet you. Hi, Doc. Nice to meet Dr. you. Antonio. Hi. Dr. Tanyag. And Hello. Dr. Santos. Have a seat. Have a seat. Thank you po. Clyde, take a look at this. Clyde, kailangan talaga natin tanggalin ang brain tumor mo. It's located in the right frontal. Malapit ito doon sa part kung saan ito yung kumokontrol ng kaliwang kamay mo. Well, I'm suggesting open surgery para makasiguro tayo kung maapektuhan ba ng operasyon ng kamay mo. Doc Ray, natatakot lang naman ako. Paano pag after ng operasyon ko, kalimutan kong tumugtog? Bro, huwag mo munang isipin yan. Ang importante, ang health mo. Di mo ba narinig si Doc Ray? Paano kung maapektuhan yung movements ng mga kamay ko? Makalimutan ko ng tumugtog. Paano hindi ko na lang magiging sikat, bro? Ano ka ba? Huwag mong isipin yan, bro. Hindi mangyayari yan. Magiging sikat pa rin talaga ang iniisip mo. Ang importante, safe ka. Gagaling ka. Kami yan. Salamat, bro. Matanong ko lang. I'm sorry, this is a sensitive topic. Half-brothers kayo, hindi ba? Tama? Yes po. Yes po. Paano nagkasundo kayo? I mean, paano hindi naging issue na half-brothers kayo? Alam mo, Doc, sa totoo lang, kami nito ni Kyle, dami namin pinagdaanan yan. Susuntukan pa nga kami yan eh. Ewan ko kung nung inabot ng mga pasapasa namin sa katawan. Pero dahil nahanap namin yung same interest namin, pares kaming mahilig sa music. Ayun, ayun yung naging band namin. Naku, Doc, dahil sa music, nagkasundo kami. Walang half-half. Label lang naman yun eh. Para sa akin, kuya ko to, kapatid ko to. That's it. Bakit niyo pala natanong, Doc? Well, meron kasi akong kilala, magkapatid, half-sisters. Hindi rin magkasundo. I'm just hoping na they work things out, katulad ninyong dalawa. Di ba, Dr. Tanyag? Dr. Santos? Hey, teka, half-sisters kayo? And parehas pa kayong doktor. Grabe, Kyle, ang galing. Galing, ano? Oo. Pero teka, bakit parang hindi kayo okay? Siguro may bully sa inyo, no? Ikaw siguro yun, Dr. Tanyag. Siguro may pinag-awayan yan. Sino yon, ha?
Anyway, Clyde will do everything we can para maging successful ang operation. Okay? Maraming salamat, Doc. I know my kuya is in good hands. Magagaling ang mga neurosurgeons dito sa Apex eh. Maraming salamat, Doc Ray. Sana rin maging okay kayo, Doktora Tanyag at Doktora Santos. Please lang, huwag kayong mag-aaway during my operation. Of course. They're professionals. Dr. Tanyag, are you ready? Yes, Doc. I'm glad na magkasama kayo sa operasyon na to. I'm sure matutuwa ang daddy ninyo. Hindi man kayo maging okay sa ngayon, at least maging maayos kayo magkatrabaho. Wala naman po talagang problema po sa akin, Doc. Tito, this is not a family affair. Let's go. Dr. Meneses, kamusta po ang operasyon ni Clyde? Well, I'm happy to announce that Apex Medical Hospital's team of doctors successfully removed the tumor. Pero matutuloy pa rin po ba ang concert ng band nila? Makakatugtog pa rin po ba siya ng gitara? Yes. Hindi naapektuhan ang kanyang musical skills and he can still play the guitar. Doc, pwede pong makilala yung mga assigned doctors? Of course, I'm very happy to introduce the neurosurgeons who did very well in this medical breakthrough. This is Dr. Patricia Menor, Chief Resident of Neurosurgery. Dr. Luke Antonio, Senior Neuroresident. Dr. Zoe Tanyag, Junior Resident. And the youngest resident in our team, Dr. Annalyn Santos. Dr. Annalyn Santos, ikaw po ba yung batang genius na doktor? Yes, siya nga. Actually, manang-mana siya talaga sa tatay niya, na neurosurgeon din, si Dr. Tanyag. He also happens to be our medical director. May seminar nga lang siya ngayon, so he can't be here to join us. Wait, Doc. Dalawang anak ni Dr. Tanyag. Di ba isa lang? Yes! Ako lang ang tunay na anak. Yung isa dyan, fake lang. Zoe? Bakit? Totoo naman ah. Anak lang siya sa labas. Ay, nag-walkout siya. May issue ba sila? Anyways, going back to the surgery. May katotohanan po ba lahat yan, Doc? No, sa surgery kasi we actually did the operation ng gising siya. Okay, actually tumutugtog pa nga siya habang in-opera namin siya. Ano yung magbe-birthday na ang daddy ninyo in a few days, hindi ba? The best birthday gift that you could possibly give him is magkasundo na sana kayo. Sige, for Dad. In fair din naman kay Doc RJ, no? Sipin mo, may dalawa nga siyang anak. Pero hindi niya naman mapagsama ng sabay. Tapos yung asawa niya, praning pa. Nasa iyo na ba yung results? Alam na ba ng daddy mo? Wala pa. Tomorrow pa yung labas. Hindi yan pwede, Zoe. Bawiin mo yung test. What? No! 0%? Hindi match si Zoe at saka si Annalyn? Yes, Doc. May specimen from Zoe's mother. Ibig sabihin, isa sa kanila ay hindi ko anak? Masyado talagang pabida yung Annalyn na yan. Kasi siguro maging favorite daughter, no? Ano nang gagawin mo? Humanda sa akin yung Annalyn na yan. Moira, niloko mo ba ako? What are you saying? Tell me,
Anak ko ba si Zoe?